Magandang araw po mga solid kasalo, panibagong kwento naman po ng pag-ibig ang inyong mapapakinggan ngayong araw. Shoutout po sa bronze member na si Miss Alexandra Yonis. Excited si Andrea na umuwi ng bansa. Nang ibalita sa kanya ng kanyang amo na pwede na siyang umuwi, ay hindi niya agad sinabi kay Marco ang balita dahil gusto niya itong sorpresahin. Sa sumunod na araw agad ang flight niya. Walang may alam na iyon ang araw ng flight niya pabalik ng bansa. Sa wakas, matapos ang 5 taon niyang pagtatrabaho sa abroad, ay makakauwi na rin siya. Huminto ang tricycle sa tapat ng bahay ni na Andrea at Marco. Mahigpit na niyakap ni Andrea ang maliit na paper bag na may lamang cake at regalo. Halos 5 taon siyang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang caregiver at ngayon lang siya nakauwi nang hindi nagpapaalam dahil gusto niyang surpresahin ng asawa sa araw ng kanilang anibersaryo. Tahimik ang buong paligid, tanghaling tapat kaya karamihan sa mga kapitbahay ay nasa loob ng kani-kanilang bahay. Ngumiti siya habang inilalabas ang ekstrang susi sa kanyang bag ng kanilang bahay. Siguradong magugulat si Marco kapag nakita niya ako. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate, napansin niyang naroon pa rin ang motorsiklo ng asawa kaya mas lalo siyang natuwa. Pagpasok niya sa sala, agad siyang nagtaka dahil may pares ng pambabaeng sandal na hindi niya kilala. Napakunot ang noo niya sa nakita. May bisita kaya? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Ipinatong muna niya ang cake sa mesa at ang dalang regalo, maging ang maleta niya ay hinayaan muna niya sa lapag. Mula sa ikalawang palapag, may narinig siyang mahinang tawanan at kasunod nun ay ang boses ng isang babae. Natigilan siya at napagdesisyon ng umakyat sa hagdan nang hindi gumagawa ng ingay. Halos hindi na siya humihinga sa labis na kabang nararamdaman. Habang papalapit siya sa kanilang silid, mas lalong lumilinaw ang mga boses na narinig niya. Huwag kang mag-alala, hindi pa uuwi si Andrea dahil matagal pa bago yun umuwi. Kampanteng sabi ni Marco sa kung sino mang kausap nito. Tumigil ang mundo ni Andrea sa narinig. Parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib niya. Nanginginig ang kamay niyang humawak sa doorknob. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Pagkabukas niya, tumambad sa kanya ang eksenang hindi niya kailanman naisip na makikita at magagawa sa kanya ni Marco. Nakahiga sa kama si Marco habang katabi nito si Sheila, ang kapitbahay nilang ilang bahay lang ang layo sa kanila. Saktong naabutan niya ang tagpong naghahalikan ng dalawa. Halos hindi makapaniwala si Andres sa kaniyang nakita. Natigilan din sina Marco at Sheila nang makita siya. Huling-huli sa akto ang dalawa. Andrea! Natitigilan at kinakabahang bulalas ni Marco. Teka, makinig ka muna, magpapaliwanag kami. Aligaga at kinakabahan ring sabi ng malanding babae. Nalaglag ang paper bag na hawak ni Andrea na sana ay ibibigay niyang regalo. Tahimik lang siyang nakatitig sa dalawa. Makalipas ang ilang segundo, ay nagsalita siya. Ilang taon niyo na akong niloloko? Walang sumagot sa tanong niya. Hindi to kagaya ng iniisip mo. Umiiling na sagot ng asawa niya. Anong hindi itong iniisip ko? Ano bang dapat na isipin ko? Samantalang kitang-kita ako at mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang kahalayang ginagawa niyo, napakabastos niyo! Gigil na gigil niyang sigaw. Nagmamadali namang bumaba sa kama si Marco. Makinig ka muna please. Magpapaliwanag ako. Huwag mo akong lapitan dahil nakakadiri ka! Napaatras si Marco sa malakas niyang sigaw. Samantala ay dali-daling nagsuot ng damit si Sheila. Hindi makatingin ang babae kay Andrea. Alam mong may asawa siya. Baling ni Andrea sa malanding babae. Pero pumatol ka pa rin. Andrea, pasensya na hindi ko sinasadya. Pasensya? Yun lang? Samantalang kanina ay pinag-uusapan niyo ako na hindi ko kayo mahuhuli dahil matagal pa ang uwi ko. Kasalanan ko lahat kaya wag mo nang idamay si Sheila dito. Singit ni Marco, dahilan para mapalingon si Andrea dito. Talaga? Nung ipinapadala kong sahod ko buwan-buwan, dito mo pala dinadala sa babaeng to? Hindi nakasagot si Marco at napayuko lang. Habang nagtitiis ako sa ibang bansa, kayo naman nagpapakasarap sa perang pinapadala ko.
Napayuko si Sheila. Sheila, kaibigan pa naman kitang tinuring pero ganitong isusukli mo sa akin. Hindi namin gusto to. Nadala lang kami. Depensa ng babae na ikinatawan niya ng pagak. Tumigil ka. Buliyaw niya rito. Nanginginig na sa galit si Andrea. Kinuha ang bag ni Sheila na nasa gilid ng kama at ibinigay rito. Lumabas ka na. Ngunit hindi gumalaw ang babae. Lumabas ka sabi! Nagulat si Sheila at agad na naglakad palabas. Susundan sana ito ni Marco, ngunit hinarangan siya ni Andrea. Ikaw, dito ka lang. Andrea, please. Pagmamakaawa nito na para bang mas concerned kay Sheila kaysa sa maling ginawa. Mamaya ka na magsalita. Hindi ko hinihinging opinyon mo. Sabi niya at lumabas ng silid. Naabutan ni Andrea si Sheila sa sala kaya hinawakan niya ito sa braso. Hindi ka aalis dito na para bang walang nangyari. Masakit. Bitawan mo ako. Reklamo nito at nagpumiglas. Nung sinira mong pamilya ko, naisip mo ba ako na masasaktan rin ako? Paglabas nila ng bahay, napansin agad sila ng mga kapitbahay. Uy, ano nangyayari? Usisa ng mga tsismosa. Isa-isang naglabasan ng mga tao. May ilang lumapit upang umawat. Tulungan niyo ako! Hingi nito ng simpatya. Huwag kayong makialam dahil hindi niyo alam kung anong ginawa ng babaeng to sa akin. Lumabas din si Marco mula sa bahay. Andrea, tama na. Tumahimik ka. Tumigil si Marco. Sabihin mo sa kanilang ginawa ninyo para malaman ng mga kapitbahay ang kababuyang ginawa ninyo sa akin. Hindi makapagsalita si Marco sa kahihiyan. Sabihin mo. Ulit niyang sigaw, ngunit tumahimik lang ito. Nagsimula nang magbulungan ng mga kapitbahay. Mukhang nahuli sa pangbababae. Kaya pala ganyan kagalit si Andrea. Nahuli ko sila sa kama at sa sarili ko pang bahay. Mariing sabi niya na ikinagulat ng mga tao. May ilan nang naglabas ng cellphone para videohan ang nagaganap. Huwag na kayong mag-video. Pakiusap ni Marco, ngunit walang nakinig. Andrea, nagmamakaawa ako. Nung niloloko niyo ako, naawa ba kayo sa akin? Natahimik ulit ang babae. Unti-unting bumigat ang paghinga ni Andrea. Halatang punong-puno na siya ng sama ng loob. Napansin niyang may lubid na nakasabit malapit sa bakod. Ginagamit iyon ni Marco sa pagtali ng mga sako sa likod ng bahay. Napatingin siya rito. Pagkatapos ay muling tumingin kay Sheila. Biglang hinawakan ni Andrea ang braso nito. Anong gagawin mo? Kinakabahan lalo nitong tanong. Halika rito. Andrea, wag. Hindi na siya pinakinggan ni Andrea. Saradong isip niya sa puot na nararamdaman. Hinila niya si Sheila papunta sa poste ng kuryente sa tapat ng kanilang bahay. Dahilan para magsimula ng mag-ingay ang mga tao. Uy, awatin niyo! Ngunit walang may gustong lumapit dahil sa tindi ng emosyon ni Andrea. Mahigpit niyang hinawakan ng lubid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig kay Sheila. Ngayon, tignan natin kung kaya mo pang ipagmalaki yung ginawa ninyong kalokohan. Mariin niyang sabi. Mahigpit ang hawak ni Andrea sa lubid habang nakatali si Sheila sa poste ng kuryente sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na halos makapagsalita si Sheila sa hiya at takot. Andrea, pakawalan mo na ako. Pakiusap nito habang naluluha. Hindi siya sinagot ni Andrea. Sunod-sunod na ring nagsidatingan ang mga kapitbahay. Ang iba ay nag-uusisa, habang ang iba naman ay tahimik lang na nagmamasid. May ilan ding naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video. Ano pang nangyayari? Si Sheila yata yan. Bakit nakatali? Huminga ng malalim si Andrea bago nagsalita. Kung gusto niyong malaman ang nangyari, nahuli ko lang naman sila ng asawa ko sa loob mismo ng kwarto namin. Nagkatinginan ng mga tao. Totoo ba? Hindi makapaniwalang bulong ng bagong dating na kapitbahay. Oo. Kakauwi ko lang galing abroad. Wala man lang isang oras simula nang mahuli ko sila. Nang payuko si Sheila. Habang nagtatrabaho ako sa ibang bansa, nagpapakasarap pala silang magkasama.
May ilang napailing. May ilan ding hindi agad nagsalita dahil pareho nilang kilala sina Marco at Sheila. Lumabas si Marco mula sa gate. Andrea, tama na. Nakakahiya na. Napalingon si Andrea. Ngayon ka lang nahiya? Natahimik si Marco sa sagot niya. Nung niloko mo ako ng ilang taon, nahiya ka ba? Walang maisagot si Marco. Marco, sabihin mo naman sa kanya. Pakiusap nito. Andrea, pag-usapan natin to sa loob. Sa loob? Doon din ba kung saan ko kayo nahuli? Hindi tumigil niyang tanong, dahilan para muling matahimik si Marco. Patuloy ang pagre-record ng mga tao. May isang matandang kapitbahay ang lumapit. Andrea, galit ka at naiintindihan namin. Pero pakawalan mo na siya. Aling Rosa, 5 taon akong nagpakapagod sa abroad. Bahagyang nanginig ang boses niya. Hindi ako umuwi para lang makakita ng ganito. Natahimik ang lahat sa sinabi niya. Ramdam mo ang sakit, galit at puot. Lahat ng pinapadala kong pera, akala ko para sa bahay at sa pamilya namin. Napatingin siya kay Marco. Hindi ko alam na may oras ka pa palang magdala ng ibang babae rito. Nagkamali ako. Kaya patawarin mo na ako. Nagkamali? Bakit? Ilang beses niyo bang ginawa yon? Hindi muling nakasagot si Marco at napansin yun ng mga kapitbahay. Mukhang matagal na talaga. Andrea, hindi mo alam ang buong kwento. Singit nito, pilit dinedepensahan ang sarili. May kwento pa ba akong dapat marinig? Malinaw ang lahat sa akin. Hindi namin sinasadya. Paulit-ulit nitong sabi. Walang taong hindi sinasadya ang paulit-ulit na pagtataksil. Natahimik si Sheila. Maya-maya ay dumating ang kapitan ng barangay kasama ang 2 tanod. Ano nangyayari rito? Lumapit si Marco. Kap, pasuyo naman. Pakawalan niyo na sana si Sheila. Tumingin ang kapitan kay Andrea. Andrea, naiintindihan ko ang galit mo pero hindi pwedeng manatiling nakatali siya. Hindi agad sumagot si Andrea. Mas lalaki lang ang problema. Tahimik siyang tumingin kay Sheila. Kitang-kita sa mukha ng babae ang hiya at nakayuko ito habang umiiyak. Huminga ng malalim si Andrea. Unti-unti niyang niluwagan ng pagkakatali. Hindi ko siya sinaktan bukod sa ginawa kong to. Alam ko, pero tama na. Tuluyang natanggal ang lubid at agad na lumayo si Sheila. Hinawakan nito ang namumulang pulso habang hindi pa rin makatingin kay Andrea. Aalis na ako. Hindi pa rito nagtatapos ang ginawa ninyong panluloko sa akin. Walang imik na umalis si Sheila. Sumunod naman si Marco ngunit pinigilan siya ni Andrea. Huwag kang umalis, diing sabi niya. Andrea, pakiusap nito, lantara ng pagpili sa sariling kabit. Kailangan nating mag-usap. Napakamot sa ulo ang kapitan. Mas mabuti sigurong sa loob na lang kayo mag-usap. Tumango si Andrea. Unti-unti ring nagsiuwian ang mga tao pero hindi nawala ang mga usapan. Kawawa si Andrea. Pero mali rin ang ginawa niyang pagtali. Pareho lang silang may pananagutan. Ilang minuto ang lumipas, tahimik na nakaupo sina Andrea at Marco sa sala. Nasa gitna nila ang cake na hindi man lang nabuksan. Ganong katagal niyo na akong niloloko? Mahigit 2 taon. Napapikit si Andrea sa narinig. 2 taon? Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Mahal kita pero masyado lang akong nangulila dahil ang tagal mong nawala. Paulit-ulit mong sinasabi yan. Ang babaw ng dahilan mo. Pareho niyong alam na may asawa ka na pero ginawa niyo pa rin. Hindi na nakasagot si Marco. Lahat ng pinapadala kong pera. Saan napunta? Sa bahay. Sa mga gastusin. Huwag kang magsinungaling. Bukas na bukas din ay hihingi ako ng statement ng bank account natin. Napayuko si Marco. At sisimulan kong alamin ang lahat. Sabi niya bago tumayo. Matulog ka sa sala. Hindi na tumutol si Marco. Pumasok si Andrea sa kwarto. At pagpasok niya,
Nakita niya ang mga magulong kama. Tahimik siyang naupo sa gilid. Unti-unting tumulo ang kaniyang mga luha. Hindi siya sumigaw o nagwala, kundi tahimik lang siyang umiyak. Pagkatapos ng ilang minuto, pinunasan niya ang kaniyang mukha. Hindi pwedeng dito lang tumatatapos. Kinabukasan, maagang nagising si Andrea dahil sa sunod-sunod na tunog ng notification ng kanyang cellphone. Nang buksan niya ito, halos sa lahat ng kakilala niya ay may pinost na iisang video. Video iyon ang nangyari kahapon at may libo-libong views at daan-daang komento. May mga naaawa sa kanya, may mga nagsasabing mali ang ginawa niyang pagtali kay Sheila. Habang tahimik niyang binabasa ang mga komento, may narinig siyang malakas na katok sa kanilang gate. Mukhang may tao, sabi nito nang makita siya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang 2 pulis, ngunit nanatiling kalmado si Andrea nang makita ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Lumabas din si Marco mula sa sala. Halata ang kaba sa mukha nito. Magandang umaga po. Si Andrea po ba ay narito? Napalunok si Andrea. Opo, ako po. Nagtinginan ang 2 pulis bago muling nagsalita ang isa. May nais lang po kaming ipaliwanag tungkol sa reklamong isinampa laban sa inyo. Sabi ng pulis na ikinatigil niya. May natanggap po kaming reklamo mula kay Sheila. Kailangan lang po naming ipaalam ang proseso at hilingin ang inyong panig. Tumango si Andrea bilang pagsang-ayon. Pwede po ba akong magtanong? Inaaresto niyo na ba ako? Hindi po. May reklamo lang na isinampa. Kailangan niyo lang pong humarap sa barangay at kung kinakailangan ay sa presinto na. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Andrea. Ayon sa reklamo, sinabi niyang sinaktan at ipinahiya ninyo siya sa harap ng maraming tao. Tahimik lang na nakinig si Andrea. Mas mabuti pong dumalo kayo sa schedule ng mediation. Sisipot po ako. Matapos ipaliwanag ang mga kailangan gawin, umalis na rin ang 2 pulis. Tahimik na isinara ni Andrea ang gate. Andrea, hindi siya pinansin ito. Pumasok si Andrea sa loob ng bahay at umupo sa sala. Ilang sandali lang ay saka siya nagsalita. Mukhang mabilis kumilos ang kabit mo. Napayuko si Marco. Hindi ko alam na magsasampa siya ng reklamo. Hindi mo alam? Hindi ba kayo magkasama? O pinagplanuhan niyo na to? Usisa niyang tanong. Walang naisagot si Marco. Nakakatawa lang. Dahil ako ang niloko, pero ako pang may kaso. Ang kapal na talaga ng mukha ng mga kabit ngayon. Kung sino pang kabit, siya pang matapang. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Andrea sa barangay para magbigay ng kanyang salaysay. Naroon na rin si Sheila kasamang isa nitong kamag-anak. Namumula pa rin ang pulso nito, ngunit maayos ang pananamit at nag-iwas itong tumingin kay Andrea. Lumapit ang barangay secretary. Maupo po muna tayo para maayos nating mapag-usapan ang lahat. Tahimik na naupo ang magkabilang panig. Sheila, ikaw ang nagsampa ng reklamo. Anong gusto mong sabihin? Simula agad ng kapitan. Pinahiya niya po ako sa harap ng maraming tao. Bukod pa doon, itinali niya ako sa poste. Tila nakakaawang sagot ng babae. Sinaktan ka ba niya? Tanong ng kapitan. Hinila niya po ako palabas ng bahay. Tanging naisagot ng babae. Napatingin ng kapitan kay Andrea. Andrea, totoo pong hinila ako siya palabas ng bahay ko dahil ayaw niyang umalis. Huminto siya sandali sa pagsasalita para taliman ito ng tingin. Pero ginawa ko yun dahil nahuli ko po silang 2 ng asawa ko sa loob mismo ng kwarto namin. Natahimik ang silid, walang may lakas sa loob na magsalita dahil sa narinig. Marco, totoo ba ang sinabi ng asawa mo? Baling ng kapitan sa tahimik na si Marco. Walang nagawa si Marco kundi tumango. Opo, nagkatinginan ng mga naroon. Ibig sabihin, inaamin mong may relasyon kayo ni Sheila. Opo. Napayuko si Sheila. Siya lang rin ang napahiya sa sariling kaso na isinampa. Hindi ko ipinagmamalaki ang ginawa kong pagtali. Alam kong mali pero wala nang hihigit sa ginawa nilang pagtataksil sa akin. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya.
Galit ako. Nasaktan ako. Pero hindi ko siya sinaktan ng malubha. Magkaibang pagtataksil at ang nangyari sa labas. Parehong dapat nating pagtuunan ng pansin. Tumango si Andrea. Naiintindihan ko po. Natapos ang usapan ng walang kasunduan. Ipiniliwanag ng barangay na maaari nang umusad ang reklamo sa tamang proseso. Pag-uwi ni Andrea, tahimik ang buong bahay habang si Marco ay nakaupo lang sa sala. May itatanong ako. Ano yun? Sasabihin mo na ba sa akin ang lahat? O hihintayin mo pang manggaling sa iba? Ilang beses mo na siyang dinala rito. Hindi agad ito nakasagot. Marami na. Napapikit si Andrea. Habang nasa abroad ako? Oo. May alam pa ba akong hindi ko pa nalalaman? Hindi sumagot si Marco kaya tumayo si Andrea. Mukhang wala kang balak magsabi. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Habang nagliligpit ng kanyang mga gamit, napansin niya ang lumang cellphone ni Marco sa loob ng drawer. Mukhang matagal na itong hindi ginagamit. Natigilan siya at agad itong kinuha. Bakit nakatago to? Dinala niya ang cellphone sa sala. Bubuksan ko to. Itinago mo na eh. Hindi mo na ginagamit. Akin na lang. Wag na. Sira na yan. Iwas tingin na sagot nito. Napatingin siya sa asawa. Bakit? Wala ka nang mapapala dyan. Ako ang magdedesisyon, hindi ikaw. Mabuti na lamang at alam pa rin niya ang passcode ng cellphone. Ilang segundo lang ay bumukas ito. Agad niyang binuksan ang messaging app. Sunod-sunod ang lumang usapan ni na Marco at Sheila. Miss na kita. Gusto na kitang makita ulit. Basa niya sa unang text ng asawa. Kailan ulit tayo magkikita? Tahimik lang si Andrea habang binabasa ang mga ito. Hindi na siya nagulat pero habang patuloy siyang nag-i-scroll, may napansin siyang usapan na may kasamang litrato ng resibo. Napakunot ang noo niya. Ano to? Binuksan niya ang larawan. Resibo iyon mula sa isang resort at kasunod nito ay hotel bookings. May mga petsa pa ito. Lahat ng yon tumapat sa mga panahong sinasabi ni Marco na may overtime ito o may lakad kasama ang mga kaibigan. Napailing si Andrea. Hindi pa roon natatapos dahil may isa pang mensahe siyang nabasa. Salamat sa perang pinadala ni Andrea dahil nakapag-book na tayo. Nanlamig ang buong katawan ni Andrea. Muli niyang binasa ang mensahe upang makatiyak na hindi siya nagkakamali. Marco, mahina ngunit nanginginig ang boses niya. Pero kung ginagamit ninyo, hindi makatingin si Marco sa kanya. Oo, lahat ng pinaghirapan ko sa abroad. Nanatiling tahimik si Marco dahil sa matinding kahihiyan. Ginastos ninyo sa mga lakad ninyo? Walang naisagot ang lalaki. Muling tumingin si Andrea sa cellphone. Habang nag-i-scroll, may nakita siyang folder ng mga larawan at screenshots ng online bank transfers. Napansin niyang mas marami pa iyong laman kaysa sa inaakala niya. Unti-unti niyang naramdaman na hindi lang simpleng pagtataksil ang nangyari habang wala siya. May mas malaki pang lihim na matagal nang itinatago ng dalawa. Halos hindi nakatulog si Andrea. Paulit-ulit niyang binasa ang mga mensahe sa lumang cellphone ni Marco. Habang mas tumatagal, mas lalo niyang napapatunayan na hindi lang siya pinagtaksilan. Nilustay rin ng perang ilang taon niyang pinagpaguran sa ibang bansa. Tahimik siyang nakaupo sa mesa habang hawak ang cellphone. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Marco mula sa sala. Hindi ka pa ba natutulog? Hindi siya sinagot ni Andrea. Inilapag niya sa mesa ang cellphone at itinulak iyon papunta sa asawa. Basahin mo. Napayuko si Marco. Alam ko na kung ano yan. Hindi. Basahin mo ulit. Pagpupumilit niya, dahilan para tahimik na kinuha ni Marco ang cellphone. Ilang beses kayong nag-check-in. At ilang beses kayong bumiyahe sa malayo. Gamit ang pera ko. Hindi ko na mabilang. Napatawa si Andrea, ngunit halatang puno iyon ng galit. Hindi mo na mabilang. Sarkastikong ulit niya na ikinatango ni Marco. Samantalang ako, bago gumastos ng kahit 100 piso sa abroad, iniisip ko muna kung kailangan ba talaga.
Tahimik lang ang lalaki at walang maisagot dahil alam nitong siya ang mali. Habang ako nagtitipid, kayo nagpapakasaya. Hindi makatingin si Marco sa labis na kahiyan at pangliliit. Ano pa bang hindi ko alam? Andrea, sagutin mo ako. May mga pagkakataong humihingi siya ng pera sa akin. At binibigyan mo? Oo. Galing sa padala ko? Oo. Napailing si Andrea. Pakiramdam niya, unti-unting nawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Tumayo siya at nagtungo sa cabinet kung saan niya itinatago ang mga mahalagang dokumento. Binuksan niya ang drawer at napansin niyang magulo ang mga papel. Bakit ganito? Isa-isa niyang hinanap ang mga dokumento. Naroon pa ang kanilang marriage certificate. Naroon din ang ilang resibo pero may mga kulang. Nasaan ang folder ko? Tanong niya nang hindi ito makita. Hindi naman sumagot si Marco kaya lumingon siya rito. Nasaan ang titulo ng bahay? Biglang natigilan si Marco. Marco, tawag niya pero hindi pa rin ito sumagot. Nasaan ang mga dokumento? Hindi ko alam. Iwas tingin na sagot nito. Huwag mo akong lokohin. Nanggigigil niyang tanong sa asawa. Lumapit siya dito. Ikaw lang ang nangiiwan dito sa bahay. Nasaan ang folder? Matagal ko nang hindi nakikita kung nasaan yun. Napahawak si Andrea sa noo. Muli niyang hinalughog ang cabinet at pati ang iba pang drawer. Binuksan na niya. Ngunit wala talagang hinahanap niyang folder. Nasa folder na yun ang titulo ng bahay. Baka nailipat mo lang at hindi mo na maalala. Hindi akong naglipat. Nagsimula ng kabahan si Andrea. Agad niyang tinawagan ang kanyang nakababatang kapatid. Hello, Joy. Bungad niya nang sagutin ng kapatid ang tawag. Ate, nakauwi ka na pala. Sagot ng nasa kabilang linya. May itatanong lang ako. Diretsong sabi niya. Ano yun? May kumuha ba ng mga dokumento sa bahay habang wala ako? Hindi ko alam, ate. May nakita ka bang folder na kulay asul? Wala akong napansin, ate. Sige, salamat. Pagkababa ng tawag, lalo siyang nabahala. Habang nag-iisip, muli niyang binuksan ang cellphone ni Marco. Tinignan niya ang gallery at puro larawan nila ni Sheila ang naroon. May mga litrato sa beach, sa restaurant at may selfie sa hotel. Napansin niyang halos buwan-buwan ay may lakad ang dalawa. Sa ganitong paraan pala napunta ang pera ko. Nag-scroll pa siya. May screenshot ng bank transfer. May resibo ng mamahaling cellphone at resibo ng alahas. Binilhan mo pa siya ng ganito kamahal? Habang ako, 2 taon ko nang gamit ang lumang cellphone ko. Napayuko ang lalaki. Nadala lang ako dahil hiniling niya. Hindi ka nadala lang. Huminga siya ng malalim. Dahil desisyon at pinili mo lahat ng yan. Makalipas ang ilang minuto ay may kumatok sa gate. Paglabas ni Andrea, nakita niya ang kapitbahay nilang si Aling Rosa. Kumusta ka na? Bungad nito pagkakita sa kanya. Ayos lang po. Walang buhay na boses niyang sagot bago maliit na ngumiti. Narinig kong nangyari sa barangay. Ngumiti ng pilit si Andrea. May gusto lang sana akong sabihin. Ano po yun? Matagal ko nang napapansin na madalas pumunta rito si Sheila. Natahimik naman si Andrea at naghintay ng sasabihin ito. Akala ko noon ay may alam ka. Wala po akong kamalay-malay sa nangyayari dito. Pasensya na. Sana noon pa ako nagsalita tungkol dito. Hindi niyo naman po kasalanan. Tumango si Aling Rosa bago nagpaalam. Pagpasok muli sa bahay, mas lalo lamang bumigat ang pakiramdam ni Andrea. Pakiramdam niya, marami pa siyang hindi alam. Habang nagliligpit ng mga papel sa mesa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya kilala ang numero. Saglit siyang nag-atubili bago sinagot ang tawag. Hello? Magandang hapon po. Si Ma'am Andrea po ba ito? Opo, ako nga po. Sino po sila? Tumatawag po kami mula sa bangko. Napakunot ang noo niya sa pagtataka. May problema po ba? Kailangan lang po sana naming makausap ang may-ari ng property tungkol sa account na nakapangalan sa inyo. Nanlamig ang katawan ni Andrea.
Anong property po? Ang bahay po ninyo. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso sa narinig. May hinala na siya pero ayaw niyang paniwalaan yun. Umaasa siyang mali siya ng hinala. Bakit po? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita ang nasa kabilang linya. May record po kasi kami na nakasangla ang property ninyo. Nabitawan ni Andrea ang hawak niyang ballpen bago dahan-dahang napatingin kay Marco na biglang namutla nang marinig ang sinabi ng kausap niya sa telepono. Nanatiling nakatulala si Andrea matapos marinig ang sinabi ng taga-bangko. Pasensya na po. Pwede niyo po bang ulitin? Baka nabibingi lang po kasi ako. May nakarehistro po sa amin na real estate loan na ang collateral ay ang bahay ninyo. Kailangan po sana naming makausap ang may-ari tungkol sa account. Hindi po ako nagsangla ng bahay. Mas mabuti po sigurong bumisita kayo sa aming branch para maipakita namin ang mga dokumentong kailangan ninyong makita. Sige po, pupunta ako. Pagkababa ng tawag, dahan-dahan niyang inilapag ang cellphone. Nakatayo si Marco sa hindi kalayuan habang nakatitig sa kanya. Marco, hindi ito sumagot sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Andrea, isinangla mo ba itong bahay? Sumagot ka! Mariing sabi niya. Oo, sinangla ko. Patawarin mo ko. Akala ko, mababawi ko kaagad bago ka pa makauwi. Parang nawala ng lakas ang mga tuhod ni Andrea. Napaupo siya sa sofa sa labis na panghihina. Ano nangyari yun? Hindi ko gustong umabot sa ganito. Naiiling nitong sabi at napasabunot sa sariling buhok. Hindi yan ang tanong ko. Paano na isangla ang bahay na pinaghirapan kong ipagawa? May mga utang ako. Napatingin si Andrea. Anong utang? Nung una maliit lang hanggang sa lumaki dahil sa mga interes. Saan napunta ang pera? Usisa niyang tanong at hindi agad nakasagot si Marco kaya muli niyang sinagundahan ang pagtatanong. Sa sugal ba? Hindi. Sa negosyo? Umiling ulit si Marco. Kung ganun saan? Kay Sheila. Napatayo si Andrea. Ano? May mga hinihingi siya at kinukulang ang padala mo kaya nakakautang ako. Kaya sinangla mong bahay. Hindi ko planong mangyari yun. Pero nangyari na. Alam mo bang halos 5 taon akong hindi umuuwi para lang matapos ang bahay na yan? Alam ko. Kaya patawad. Patawarin mo ko. Bawat hollow blocks. Bawat semento. Bawat pako, galing lahat yun sa pawis ko. Halos maiyak niyang sabi, dahilan para muling mapayuko si Marco. Tapos isinangla mo lang ng ganun-ganun? Hindi na nakasagot ang lalaki. Makalipas ang 1 oras, nagtungo si Andrea sa bangko at ipinakita ng empleyado ang ilang dokumento. Isa-isang binasa ni Andrea ang mga ito. Nang makita niya ang pirma ni Marco, napapikit siya. Hindi ko to pirma. Pero bakit hinayaan yung mangyari to? Ang nakasaad po rito ay may authorization niyo raw po. Pero hindi ako pumirma ng kahit ano. Mas mabuti po kung tignan niyo ito ng maigi. Tahimik na kinuha ni Andrea ang kopya ng mga dokumento. Habang pauwi, hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay mas marami pa siyang hindi nalalaman. Kinagabihan, nagpasya siyang kausapin si Sheila. Nagpunta siya sa bahay nito. At pagbukas pa lang ng pinto ay agad siyang hinarap ng babae. Ano pang kailangan mo? Marahas itong tanong, masyadong matapang. Gusto kong malaman ng totoo. Kalmado niyang sabi, kahit sa loob-loob, nagwawala na sa galit ang dibdib niya. Wala na tayong dapat pag-usapan dahil natapos na to sa barangay. Hindi pa tapos. Mariing sabi niya, bago sila nagsukatan ng tingin. Naisangla ang bahay ko ng dahil sa'yo. Nagulat si Sheila, ngunit halatang peke. Ano? Huwag kang magkunwari na parang wala kang alam. Mariing sabi niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Maang-maangan itong sabi. Sinabi ni Marco na sa'yo lahat napunta ang pera. Napailing si Sheila. Kasalanan niya yun dahil binigay niya sa akin. Ibig mong sabihin wala kang alam? Pagak siyang natawa sa nalaman. Pakiramdam niya ay pinagkakaisahan siya ng lahat. Hindi ko alam na nagsangla siya ng bahay. Pero tumatanggap ka ng pera sa kanya. At alam mong pera ko yun. Napakarami mo pang luho.
Hindi ka na nahiya sa sarili mo? Hindi sumagot si Sheila. Mukhang napagtanto nito ang lahat. Sumagot ka. Oo. Alam mo bang pera ko ang ginagamit niya? Tahimik ang babae. Alam mo, napangisi siya at napasuklay sa mahabang buhok. Nakinabang ka sa perang pinagpaguran ko. Pero kung umasta ka ngayon, parang ako pang may utang na loob sa'yo. Pareho kayong may pananagutan ni Marco. Umalis si Andrea nang walang ibang sinabi. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Marco. Nagpunta ka kay Sheila? Oo. Anong sinabi niya? Itinanggi niya ang lahat. Napabuntong hininga si Marco. Sinabi ko naman sa'yo na siyang dahilan kung bakit ako nabaon. Huwag mong isisi lahat sa kanya. Dahil higit na may kasalanan ka rin dito. Ikaw ang gumawa ng desisyon na ibigay sa kanya mga hinihiling niya, samantalang pwede kang tumanggi at tigilan kung anumang meron kayo. Hindi mo ako inisip. Hindi kanya pinilit magsinungaling. Hindi ka rin niya pinilit gamitin ang pera ko at hindi kanya pinilit na isang laang bahay, kundi sarili mong desisyon ng lahat. Para ano? Maibigay ang luho niya? Matanda ka na. Kaya panagutan mo ang ginawa mo. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Habang inaayos niya ang mga dokumentong nakuha sa bangko, may narinig siyang katok sa gate. Lumabas siya at may isang babae ang nakatayo sa labas. Ang mukha nito ay pamilyar, ngunit hindi niya agad maalala kung saan niya nakita. Ikaw ba si Andrea? Ako nga, bakit? Ako si Karen. Tahimik siyang nakinig sa kung ano pang sasabihin nito. Dati akong kaibigan ni Sheila. Napakunot ang noo ni Andrea. May kailangan ka ba? Bakit ka nandito at sinasabi yan? Tumingin muna sa paligid si Karen bago inilabas ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Matagal ko na tong gustong ibigay sa'yo. Ano yan? Anong laman yan? Mga ebidensya na makakatulong sa'yo. Napatingin si Andrea sa envelope. Hindi lang ikaw ang niloko nila. Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang sobre habang unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya, ang mga laman nito ang maglalantad ng mas malaking katotohanan na matagal nang itinatago ni Marco at Sheila. Ilang oras na ang nakalipas at mahigpit pa ring hawak ni Andrea ang brown envelope habang nakaupo sa sala. Hindi siya agad naglakas loob na buksan iyon. Pakalipas ang ilang minuto, dahan-dahan niya itong binuksan. Bumungad ang iba't ibang resibo. Printed screenshots ng mga bank transfer at mga litrato ni Marco at Sheila sa iba't ibang lugar. May nakadikit ding maliit na sulat na nagsasabing, Andrea, matagal kong pinag-isipan kung ibibigay ko to sa'yo. Hindi ko na kayang manahimik. Sana makatulong ang mga ito para malaman mong buong katotohanan. Tahimik na ibinaba ni Andrea ang sulat. Isa-isa niyang tinignan ang mga dokumento. May mga resibo ng hotel, booking confirmations ng mga resort. May screenshots ng online bank transfers. May mga petsa ring tumutugma sa mga panahong nasa ibang bansa siya. Habang tinitignan ng mga ito, biglang pumasok si Marco. Ano yan? Hindi siya sinagot ni Andrea. Ipinakita niyang isang litrato. Makikitang magkatabi sina Marco at Sheila habang nasa isang beach resort. May gusto ka pa bang ipaliwanag? Napayuko si Marco. Tapos na muna tayo dyan. Hindi pa tayo tapos at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisyang gusto ko. Inilapag niya sa mesa ang lahat ng ebidensya. Akala ko dati pagtataksil lang ang ginawa niyo. Tumigil siya sandali. Mas higit pa pala sa inaasahan ko. Ginamit mo ang pera ko. Bukod pa dun, nagsinungaling ka. At isinangla mo pa ang bahay ko nang hindi ka makontento sa mga padala ko. Wala pa ring maisagot ang lalaki sa lahat ng mga sumbat niya na dapat lang dahil sa mga maling nagawa nito. Kulang pang salita para maiparamdam ang sakit na hatid noon. Kinabukasan, nagtungo si Andrea sa opisina ng kanyang abogado. Maingat niyang inilapag ang lahat ng dokumento sa mesa. Ito na ba ang lahat? May cellphone din po ako na may mga mensahe nila. Tinanggap naman iyon ng abogado. Isa-isa nitong sinuri ang mga dokumento. Malaking tulong ang mga ito para mapabilis ang kaso. Ano pong pwede kong gawin? Una, kailangan nating tiyakin ng lahat ng records ay tama, totoo at secured. Tumango si Andrea. Kung mapapatunayan natin ginamit ang pera mo nang walang pahintulot mo at may iba pang paglabag, mas lalakas ang laban mo. Posibilidad na manalo ka. Handa akong ilaban to. Gagawin kong lahat makamit ko lang ang hinihingi kong hustisya.
Ngumiti ng bahagi ang abogado. Pero maging handa ka rin dahil mahaba ang proseso. Mas mahaba ang 5 taon kong paghihirap sa abroad. Putol niya sa sinabi ng abogado. Tahimik namang tumango si Attorney Ramon. Lumipas ang ilang araw. Isa-isang nakalap ang mga kinakailangang dokumento. Humingi sila ng bank records. Kumuha rin sila ng certified copies ng loan documents. Pating screenshots mula sa cellphone ni Marco ay isinama bilang bahagi ng mga ebidensya. Samantala, nagpatawag ng investigasyon ng kinauukulang tanggapan. Pinaharap sina Marco at Sheila. Naupo silang magkahiwalay at tila iwas na ring magtinginan ang dalawa. Mr. Marco, inaamin mo bang may relasyon kayo ni Sheila? Opo. At ang mga bank transfers na ito, ikaw ba ang gumawa? Opo. Tanging sagot ng lalaki. Lumipat ang tingin ng investigator kay Sheila. Alam mo bang galing sa asawa niyang perang ginagamit? Hindi agad sumagot si Sheila. Miss Sheila? Ulit na tanong ng investigador. Kalaunan ko lang po nalaman. Iwas tingin na sagot ng babae. Tinignan ng investigador ang mga screenshots. Pero may mensahe rito. Binasa niya ito. Salamat sa padala ni Andrea. Makakaalis na tayo sa weekend. Natahimik si Sheila. Huli na siya at wala ng takas. Ikaw bang nagpadala ng mensaheng to? Wala itong nasagot dahil alam niyang huli na siya. Samantala, tahimik lang na nakaupo si Andrea. Pinagmamasdan ang lahat. Ayaw na niyang umiyak pa o magalit pa dahil ang gusto na lamang niya ay ang matapos ang lahat. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas silang tatlo sa gusali. Hindi sinasadyang nagkaharap sina Andrea at Sheila. Andrea, huminto siya nang madinig ang pagtawag nito sa pangalan niya. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Nanatili lang na tahimik si Andrea. Alam kong wala nang saysay ang lahat ng sasabihin ko pero humihingi pa rin ako sa inang tawad. Tama ka, wala nang saysay pa dahil tapos na. Hindi na siya nagsalita pa at naglakad na papalayo sa kanila. Habang nasa kotse kasama ang kanyang abogado, muling nagsalita si Attorney Ramon. Magandang naging takbo ng investigasyon. Sa tingin niyo po, anong susunod na mangyayari? Magiging tuloy-tuloy na ang kaso dahil unti-unti nang lumalabas ang lahat. Tumango si Andrea. Hindi ko akalain ganito karaming itinago nila sa akin. Minsan kasi kapag nagsimula nang lumabas ang mga dokumento, mahirap na iyong pabulaanan. Tahimik na tumingin si Andrea sa bintana. Pagdating niya sa bahay ay madilim na. Pagpasok niya sa sala, nakita niyang naroon si Marco. Nakaupo ito at tila kanina pa naghihintay. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya sumagot. Inilapag niya ang bag bago umupo sa kabilang sofa. Pagod na ako. Mahinang boses itong sabi. Ako rin, pagod na sa sitwasyong ginawa niyo. Hindi ko na kaya. Tahimik siyang nakatingin dito. Pwede bang ayusin na lang natin to? Paano? Bawiin mo na lang ang kaso. Nanigas si Andrea sa narinig. Hindi siya makapaniwalang napatingin dito. Handa akong humingi ng tawad sa'yo. Tapos, babawi ako. Tahimik siyang napangiti. Ngunit halatang puno ng lungkot ang ekspresyon niya. 5 taon akong naniwala sa mga pangako mo, Marco. Hanggang sa dumating tayo sa puntong to ng buhay natin. Anong ginawa mo? Niloko mo ako. Hindi nakasagot si Marco. Ngayon, gusto mong maniwala ulit ako? Mahigpit na pinag-krus ni Marco ang kanyang mga kamay. Please, bawiin mo na ang kaso. Napatingin si Andrea sa kanya. Hindi niya alam kung saan ito kumukuha ng kakapalan ng mukha para hilingin ito iyon sa kanya. Andrea, pakiusap. Bawiin mo na ang kaso. Ulit nitong pakiusap, hindi sumusuko hanggat hindi nakukuha ang gusto. Hindi agad sumagot si Andrea. Nakatingin lang siya sa lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng buong buhay niya at minsan niyang minahal. Hindi na natin kailangan umabot pa sa korte. Dugtong pa nito. Talaga ba? Sarkastiko niyang tanong, dahilan para mapayuko si Marco. Noong 5 taon akong nagtitiis sa ibang bansa, naisip mo bang huwag umabot sa ganito? Walang naisagot si Marco sa sinabi niya. Nung inuwi mo si Sheila sa bahay natin, naisip mo ba ako? Ang kapal
kapal na mukha mong hilingin sa akin yung matapos ng lahat. Nung ginagamit niyong perang pinaghirapan ko para maghotel at magbakasyon, naisip mo ba ako? Andrea, nagsisisi na ako. Sabi nito, ngunit hindi daman ni Andrea ang anumang pagsisisi nito. Ngayon ka nagsisisi dahil nahuli na kayo. Hindi ka magsisisi ng ganyan kung hindi ko kayo nahuli. Puno ng hinanakit niyang sabi. Napahawak si Marcos sa noo. Hindi ganun yun. Hindi ba? Huminga ng malalim si Andrea. Ilang beses kitang tinanong kung may iba ka ba noon habang nasa malayo ako. Ilang beses kitang tinanong kung saan napupunta ang pera. Pero anong ginawa mo? Nagsinungaling ka sa akin. Natakot ako na baka iwan mo ko at magalit ka. Agad na depensa ni Marco sa sarili. Hindi ka natakot, kundi nasanay ka na maging ganun ang buhay mo. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Marco. Kampante kang may asawang nagpapadala ng pera habang may ibang babae kang inuuwi dito sa bahay. Hindi makatingin si Marco sa kanya. Alam kong mali yung nagawa ko kaya sorry na. Mali? Napailing si Andrea. Ang mali, nakakabawi pa. Pero dahil ang ginawa mo ay pinili mong ulit-ulitin, hindi na yun basta pagkakamali lang. Nanahimik si Marco sa sinabi niya. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Para saan? Babawi ako sa'yo at ipapakita ko yun sa'yo. Paano? Maibabalik mo bang 5 taon? Ang pagtitiwala ko, maibabalik mo ba pati ang bahay na isinangla mo? Hindi na makapagsalita si Marco dahil tanging hingi ng tawad at pagpapaatras ng kaso ang tanging alam niyang sabihin. O baka maibalik mo man ang lahat ng gabing umiiyak ako sa ibang bansa dahil akala ko pagod ka lang sa trabaho kaya wala kang oras sa akin. Unti-unting namula ang mga mata ni Marco. Hindi ko sinasadya na umabot tayo sa ganito. Wala na. Umabot na. At nangyari na. At ikaw ang dahilan kung bakit yun nangyari. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Ayokong mawala ng pamilya. Ayokong masira tayo. Pakiusap nito. Nung nagsimula kang manloko, dun ka na nawala ng pamilya. Parang nawala ng lakas si Marco at dahan-dahang naupo sa sofa. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Wala. Napatingin siya rito. Dahil pagod na akong umasa. Pagod na akong paniwalaan ang bawat pangako mo. At higit sa lahat, pagod na akong unawain ng taong ilang beses akong piniling saktan. Tahimik na tumulo ang luha ni Marco. Mahal pa rin kita. Napangiti si Andrea. Ngunit bakas ang sakit sa kanyang mukha. Kung mahal mo ako, hindi mo sana ginawa ang lahat ng to. Hindi ko nababawiin ang kaso at simula ngayon, wala na ring dahilan para manatili pa ako rito. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad papunta sa kanilang silid. Habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit, ay walang patid ang pagtulo ng kanyang luha. Alam niyang mahirap ang tatahakin niyang landas. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang pipiliin na niya ay ang sarili niya. Maagang dumating si Andrea sa korte kasama ang kanyang abogado na si Attorney Ramon. Tahimik siyang naupo habang hinihintay ang pagsisimula ng pagdinig. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong ilang linggo nilang inipon. Sa kabilang panig, naroon sina Marco at Sheila. Pareho silang tahimik at hindi man lang nagkikibuan. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang hukom. Tumayo ang lahat bago nagsimula ang pagdinig. Maaari nang simula ng presentasyon ng mga natitirang saksi. Tumayo si Attorney Ramon. Your Honor, nais naming iharap ang saksi na si Liza. Lumapit si Liza sa witness stand at nanumpa. Ipakilala mo ang iyong sarili. Ako po si Liza. Dati po akong receptionist sa isang resort sa Batangas. Nakikilala mo ba ang 2 taong nasa kabilang panig? Napatingin si Liza kina Marco at Sheila. Opo. Paano mo sila nakilala? Madalas po silang mag-check-in sa resort. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa loob ng courtroom. Anong pagkakakilala mo sa kanila noon? Mag-asawa po ang akala namin sa kanila. Napahigpit ang hawak ni Andrea sa kaniyang bag dahil sa narinig. Bakit mo nasabing mag-asawa sila? Magkasama silang dumarating at pareho silang nag-fill out ng registration form at isang kwartong kinukuha nila.
Ilang beses mo silang nakitang magpunta roon ng magkasama? Hindi ko na po mabilang, pero higit pa sa 5 beses. Ipinakita ni Attorney Ramon ang mga reservation records. Makikilala mo ba ang booking na ito? Opo, sila po ang mga naka-check-in sa mga petsang nakalagay rito. Natatandaan mo ba kung kailan ang huli nilang pagpunta? Mga ilang linggo po bago sila nag-viral. Tahimik na nakinig ang hukom. Sunod namang lumapit ang abogado ni Marco. Miss Lisa, posible bang nagkakamali ka lang ng pagkakakilanlan? Hindi po, sigurado po ako. Paano mo nasabing sigurado ka? Paulit-ulit po silang bumabalik. Kilala na sila ng halos lahat ng staff. Tahimik ang abogado bago bumalik sa kaniyang upuan. Sunod na tinawag ang empleyado ng bangko. Ako pang records officer ng bangko. Pakisabi sa korteng nalaman ninyo. Base sa records, ang property ni Andrea ang ginamit bilang collateral sa isang loan. May pahintulot bang may-ari? May mga dokumentong isinumite, ngunit bahagi na po ng investigasyon kung tunay ang authorization. Isa-isang pinakita ang loan documents at kasunod nito ay ang bank statements ni Andrea. Makikitang buwan-buwan ang padala niya mula sa abroad at pagkatapos, ipinakita rin ang records ng withdrawals at transfers mula sa account ni Marco. Anong napansin niyo sa mga transaksyon? May mga bayad sila sa hotel, resort, airline bookings, restaurant at online purchases. Tahimik ang courtroom habang nakikinig. Nakita ni Andrea ang ilang resibong dati na niyang nakita sa cellphone ni Marco. Lahat pala ay may katumbas na opisyal na record. Muling tumayo si Attorney Ramon. Your Honor, nais din naming isumite ang screenshots ng pag-uusap ni na Marco at Sheila. Isa-isang ipinakita ang mga mensahe. Nakapasok na ang padala ni Andrea. Pwede na tayong mag-book. May isa pang mensahe. Salamat sa bag. Nagustuhan ko ng sobra. Deserve mo yan. Napayuko si Marco habang tahimik lang si Andrea na nakikinig at nanonood sa nangyayari dahil hindi na niya kailangan magsalita. Ang mga mensahe mismo ang nagsiwalat ng lahat. Tinawag si Marco upang magbigay ng kanyang pahayag. Mr. Marco, inaamin mo bang ikaw ang gumagamit ng account na nasa records? Opo. At ikaw ang nagpadala ng perang ito? Opo. Alam mo bang galing iyon sa pinaghirapang kita ng asawa mo? Opo, alam ko. Ginamit mo ba ang perang yun para sa relasyon ninyo ni Sheila? Nang hindi sumagot si Marco ay nagsalita ang hukom. Pakisagot ang tanong. Opo, ginamit ko. Napabuntong hininga ang ilang tao sa loob ng courtroom. Maging si Sheila ay napayuko at siya naman ang sumunod na tinawag. Miss Sheila, alam mo bang may asawa si Marco? Opo. Nang malaman mong may asawa siya, ipinagpatuloy mo pa rin ang relasyon. Natahimik ang babae dahilan para magsalita muli ang hukom. Pakisagot. Opo, labis ang hiyang sagot nito. Alam mo rin bang pera ni Andrea ang ginagamit sa mga biyahe ninyo at bawat alis? Noong una ay hindi. Pero kalaunan, nalaman ko rin na sa kanya galing. Gayon pa man, tinanggap mo pa rin ang mga regalo at mga alok na gala niyo. Napapikit si Sheila at napayuko bago sumagot. Opo, natahimik muli ang buong silid. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo ang hukom. Natanggap na ng korte ang lahat ng testimonya at ebidensya. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Batay sa mga naiharap, malinaw na may mga isyong nangangailangan ng pinal na pagpapasya ng korte. Tumango ang lahat. Matapos ang pagdinig, lumabas sina Andrea at Attorney Ramon. Sa tingin niyo po, sapat na ba ang mga ebidensya? Hindi natin hawak ang magiging desisyon ng korte. Tumigil siya sandali sa pagsasalita. Pero malinaw na naging mahalaga ang testimonya ng mga saksi at ang mga dokumentong ipinakita natin. Tumango si Andrea. Sa kabilang dulo ng hallway ay nakita niyang naglalakad sina Marco at Sheila. Habang pinagmamasdan sila ni Andrea, napagtanto niyang kahit ano pa ang maging hatol, hindi na talaga maibabalik pa sa dati ang lahat. Kinabukasan, habang nasa bahay siya ng kaniyang kapatid, tumunog ang kaniyang cellphone. Andrea, tumawag na ang korte. Imporma sa kanya ng kaniyang abogado. May schedule na po ba? Agad niyang tanong. Oo. Kailan? Sa susunod na linggo ang promulgation. Huminga ng malalim si Andrea. Doon na ilalabas ang desisyon ng korte. Tahimik na ibinaba ni Andrea ang tawag. Matagal na niyang hinihintay ang araw na yon.
Sa wakas, nalalapit na ang sandaling malalaman kung paano magtatapos ang laban na matagal niyang ipinaglaban. Sa nasabing araw ay maagang dumating si Andrea sa korte. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kanyang abogado na si Attorney Ramon. Ilang araw na rin siyang hindi mapakali habang hinihintay ang desisyon ng korte. Sa kabilang panig ay naroon sina Marco at Sheila. Halatang pagod ang dalawa at puyat. Hindi na rin sila halos nag-uusap. Ilang minuto pa ang lumipas bago pumasok ang hukom, kaya tumayo ang lahat. Pagkatapos ng ilang paunang proseso, nagsimula ang pagbasa ng desisyon. Natahimik ang buong silid, naghihintay ng sasabihin. Matapos suriin ang mga testimonya at mga dokumentong iniharap ng magkabilang panig, narito ang desisyon ng korte. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Andrea sa narinig. Napatunayan sa mga ebidensya na nagkaroon ng maling paggamit ng perang ipinadala ni Andrea habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Napayako si Marco. Napatunayan din na may mga transaksyong isinagawa ng walang sapat na pahintulot ng tunay na may-ari ng ari-arian. Tahimik pa rin ang lahat na nakikinig habang patuloy sa pagbabasa ang hukom. Dahil dito, inaatasan ng mga kinauukulang tanggapan na ibalik kay Andrea ang mga karapatang may kaugnayan sa kanyang ari-arian alinsunod sa batas. Napapikit si Andrea. Hindi niya namalayang napaluha siya. Tahimik lang niyang pinunasan ng kanyang mga mata. Ipinagpatuloy naman ng hukom ang pagbabasa. May mga hiwalay pang pananagutang dapat sasakdal batay sa mga napatunayang paglabag sa isinagawang paglilitis. Tahimik na nakinig ang lahat. Pagkatapos ng ilang minuto ay natapos ang pagbasa ng desisyon. Ito ang pasya ng hukuman. Tumayo ang hukom at umalis. Unti-unting nagsilabasan ng mga tao sa courtroom. Hindi pa rin makapaniwala si Andrea na natapos at nabigyan siya ng hustisya. Congratulations! Bati sa kanya ng kanyang abogado dahilan para mapalingon siya dito. Tapos na po ba talaga? Hindi pa lahat. Ngumiti ito ng bahagya, pero malaking hakbang na ito para sa simula. Tumango si Andrea. Salamat po. Pinaglaban mo rin kasi. Hindi lang basta akong kumilos. Maging ikaw ay may parte sa pagkapanalong ito. Lumabas silang dalawa ng courtroom. Sa hallway, nakita niya sina Marco at Sheila. Nang makita siya ni Marco ay lumapit ito. Andrea, huminto siya nang marinig ito. Pwede ba kitang makausap kahit saglit? Ano pang sasabihin mo? Napayuko si Marco. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Tahimik siyang tumingin dito. Narinig ko na yan. Alam kong wala nang saysay ang lahat ng paghingi ko ng tawad sa'yo. Pero humihingi pa rin ako ng tawad. Hindi ko akalaing ganito ang magiging katapusan ng relasyon natin. Ako rin, hindi ko inaasahan ganitong ugali mo. Sana, noon pa ako natauhan. Kung noon ka natauhan, hindi sana tayo umabot dito. Wala nang naisagot ang lalaki. Lumapit naman si Sheila. Halata ang hiya sa mukha nito. Andrea, napalingon siya. Humihingi ulit ako ng tawad at hindi ako magsasawang humingi sa'yo ng tawad. Alam kong nasira ko ang pamilya mo. Hindi lang ikaw ang sumira ng pamilya namin. Napatingin siya kay Marco. Pareho kayong gumawa ng desisyon na ngayon ay pagsisihan niyo. Tahimik na yumuko si Sheila. May pagkakataon kayong tumigil sa bagay na alam niyong mali, pero hindi niyo ginawa noon. Maya-maya, dumating ang isang sheriff upang ipaliwanag ang susunod na proseso tungkol sa mga ari-arian. Ma'am Andrea, makikipag-ugnayan na lamang po kami sa inyo para sa turnover ng mga dokumento. Salamat po. Matapos ang usapan, tuluyan na siyang umalis sa korte. Habang nasa kotse, napatingin siya sa labas ng bintana. Hindi siya masaya, pero hindi rin siya malungkot. Pakiramdam niya ay pagod lang siya. Pagod sa lahat ng pinagdadaanan niya. Nang makauwi siya galing sa ibang bansa, hindi niya man lang naranasang magpahinga. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang proseso ng pagbawi sa kanyang mga ari-arian. Naibalik sa kanya ang mga mahalagang dokumento ng bahay. Naayos din ang ilang record na matagal niyang ipinaglaban. Unti-unti niyang inayos ang bahay. Marami pa rin kailangan kumponuhin, ngunit sa pagkakataong yun, alam niyang wala nang magsisinungaling sa kanya sa loob ng sariling tahanan. Lumipas sa mga buwan, unti-unti na rin tumahimik ang usap-usapan sa kanilang barangay. Nabawasan na rin ng mga taong nagtatanong tungkol sa nangyari. Mas pinili ni Andrea na ituon ng oras sa paghahanap ng bagong trabaho rito sa Pilipinas. Isang hapon,
Matapos siyang mag-apply sa isang kumpanya, dumaan siya sa isang maliit na coffee shop upang magpahinga. Pagpasok niya sa loob ay bigla siyang natigilan. Sa kabilang mesa ay nakita niya sina Marco at Sheila. Nagkatinginan silang tatlo, ngunit tila hindi na magkakilala pa. 3 buwan ang lumipas matapos ang desisyon ng korte. Unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Andrea. Naayos na ang mga papeles ng bahay at tuluyan na rin siyang nakalipat muli rito. Hindi pa man ganap na maayos ang lahat, sapat na sa kanya ang makapagsimula ulit. Sa umagang yon, abala siyang nagdidilig ng mga halaman sa maliit na bakuran nang lumapit ang kapitbahay nilang si Aling Rosa. Mukhang mas magaan ang pakiramdam mo ngayon. Ngumiti si Andrea. Unti-unti pa lang po umaayos ang lahat sa dati. Malayo na rin ang narating mo. Marami pa rin po akong inaayos, pero mas payapa ng pakiramdam ko. Tumango ang matanda. Yan ang mahalaga. Nagpaalam na rin ito at bumalik sa kanilang bahay. Pagpasok ni Andrea sa loob, tumunog ang kanyang cellphone. Ate, kumusta ang interview mo kahapon? Mukhang okay naman. Sana lang ay matanggap ako. Sagot niya sa kapatid. Sana matanggap ka, ate. Kung hindi man, mag-a-apply ulit ako sa iba. Iba ka na talaga, ate. Bilib na bilib ako sa'yo. Napangiti si Andrea sa sinabi ng kapatid. Wala namang mangyayari kung susuko ako. Matapos ang tawag, ay nagsimula siyang maglinis ng bahay. Habang inaayos ang sala, napansin niyang naroon pa rin ang lumang frame ng litrato nila ni Marco. Matagal niya itong tinitigan, pagkatapos ay dahan-dahan niya itong inilagay sa isang kahon. Hindi dahil galit pa siya, kundi dahil alam niyang tapos na ang bahaging iyon ng buhay niya. Kinahaponan ay tumawag si Attorney Ramon. Andrea, may magandang balita. Ano po yun? Sabik niyang tanong. Natapos na ang proseso sa mga dokumento ng bahay. Salamat po. At may isa pa akong balita. Ano po yun? Wala nang iba pang legal na hahabulin laban sa'yo. Napangiti si Andrea. Parang ngayon ko lang po naramdaman na tapos na talaga. Panahon na. Para unahin mo naman ang sarili mo. Opo. Pagkababa ng tawag, ay napatingala siya sa kisame. Pakiramdam niya ay unti-unti nang gumagaan ang lahat. Lumipas pa ang ilang linggo, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kumpanyang ina-applyan niya. Good morning, Ma'am Andrea. Bungod sa kanya pagkasagot ng tawag. Good morning po. Congratulations dahil tanggap po kayo sa trabaho. Napangiti siya. Maraming salamat po. Mag-report po kayo sa Lunes. Opo, salamat po. Pagkatapos ng tawag, ay napahinga siya ng malalim. Hindi man kalakihan ng sahod kumpara sa kinikita niya noon sa abroad, masaya siyang makapagtrabaho ng malapit sa pamilya. Samantala sa kabilang barangay, patuloy na nahihirapan si Marco at Sheila. Ilang beses nang nag-apply si Marco sa iba't ibang kumpanya, ngunit hindi siya natatanggap. May mga employer na nagtatanong tungkol sa kaso at sa iskandalong kumalat noon sa social media. Ganito rin ang naranasan ni Sheila. 2 beses siyang natanggap sa trabaho, ngunit hindi rin nagtagal dahil sa mga usap-usapan. Unti-unti ring lumayong ilang dati nilang kaibigan. Minsan ay nagkita si Marco at Sheila sa isang karinderya. Tahimik silang kumakain nang mag-usap sila. May nahanap ka na bang trabaho? Wala pa rin. Ako rin. Hindi ko akalain ganito ang mangyayari. Ako rin. Ang hirap ng sitwasyon. Pareho nilang alam na bunga iyon ng sarili nilang mga desisyon. Samantala, mas naging abala si Andrea sa kanyang bagong trabaho. Nagkaroon din siya ng oras para sa kanyang pamilya at mga kaibigan na matagal niyang hindi nakasama. 1 linggo pa ng hapon, matapos siyang magsimba kasama ang kanyang kapatid. Nagpasya siyang maglakad pa uwi. Tahimik ang paligid, malamig ang ihip ng hangin. Habang naglalakad ay napadaan siya sa isang maliit na parke. May mga batang naglalaro at may mga pamilyang nagpipiknik. Napangiti siya sa tanawing yun. Naalala niya kung gaano siya kadalas mangarap ng simpleng buhay habang nasa ibang bansa. Sa ngayon, unti-unti na niya iyong natutupad. Tumunog ang kanyang cellphone at kapatid niya ang tumatawag. Ate, dadaan kami mamaya sa bahay mo. Magdadala kami ng pagkain. Sige, magluluto na rin ako. Mukhang masaya ka ngayon, ate. Halatang halata sa boses mo. Natapos na kasi. Wala na akong isipin pa. Ngumiti si Joy sa kabilang linya. Deserve mo yan, ate. Pagkababa ng tawag, ay ipinagpatuloy ni Andrea ang paglalakad. Huminto siya sandali sa may parke at naupo sa isang bakanting bangko.
Habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro, napansin niyang may lalaking papalapit. May nakaupo ba rito? Magalang nitong tanong habang itinuturo ang bakanting bahagi ng bangko. Wala naman. Sige lang, umupo ka lang kung gusto mo. Sagot ni Andrea. Salamat. Sandali silang natahimik. Maya-maya ay nagsalita ulit ang lalaki. Madalas ka rin bang magsimba at dumaan rito pagkatapos? Napatingin si Andrea sa kaniya. Kapag may oras. Ikaw ba? Halos linggo-linggo. Dito kasi malapit ang bahay ko. Ngumiti siya rito at tumango. Ganun ba? Ako nga pala si Nathan. Pakilala nito at inilahad ang kamay. Ako naman si Andrea. Sabi niya at tinanggap ang kamay nito. Hindi na humabang usapan nila. Nagpaalam din ang lalaki pagkaraan ng ilang minuto. Mauna na ako. Ingat sa pag-uwi. Ikaw rin. Mula noon, paminsan-minsan na silang nagkakasalubong sa simbahan at sa parke. Naging magaan ang mga kwentuhan nila hanggang sa unti-unti silang naging magkaibigan. Walang pilitan at walang pagmamadali. Hinayaan lang ni Nathan na dumating ang tamang panahon. Hindi rin inakala ni Andrea na ang simpleng pagkakaibigang yon ang magiging simula ng panibagong kabanata ng buhay niya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pinagdaanan, nakilala niya ang isang lalaking marunong rumispeto, makinig at magmahal ng tapat. Lumipas ang ilang buwan, isang hapon matapos nilang kumain sa labas ay huminto si Nathan at seryosong tumingin kay Andrea. Andrea, may gusto sana akong sabihin. Tahimik lang na nakinig si Andrea. Matagal na kitang gusto. Unang kita ko pa lang sa'yo pero alam kong marami kang pinagdaanan. Kaya ayokong madaliin ka. Handa akong maghintay hanggat kailangan. Napabuntong hininga si Andrea. Totoong natatakot pa rin siyang muling magmahal. Pero sa mga buwang magkasama sila, ipinakita ni Nathan na may mga taong marunong rumispeto at hindi nananakit. Ngumiti siya dito. Hindi ko maipapangakong magiging madali para sa akin. Nginitian rin siya ni Nathan pabalik. Ayos lang. Ang mahalaga, binigyan mo ako ng pagkakataon. Tumango si Andrea. Sige, subukan natin. Sa ngayon, magtiis ka mo nang hintayin ako. Natatawa niyang sabi sa huli. Hindi napigilan ni Nathan ang mapangiti at halos yakapin na siya nito. Salamat. Hindi mo pagsisihan. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya, pinili ni Andrea na buksan muli ang puso niya. Hindi dahil nakalimutan na niya ang nakaraan, kundi dahil natutunan niyang hindi lahat ng taong dumarating sa buhay niya ay mananakit. Minsan, may dumarating din para iparamdam na karapat-dapat pa rin siyang mahalin. Habang naglalakad pa uwi, napangiti siya. Hindi dahil nakalimutan na niya ang lahat ng nangyari, kundi dahil natutunan na niyang tanggapin na may mga sugat na hindi agad naghihilom. Dumarating lang talaga ang araw na hindi ganoon kasakit at sa pagkakataong yun, alam niyang handa na siyang buksan muli ang puso para sa taong tunay na karapat-dapat. Sa pagkakataong to, ang bawat hakbang niya pa uwi ay hindi na mabigat dahil sa wakas, malaya na siyang magsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Hindi madaling maghilom kapag nasaktan ka ng taong mahal mo, pero hindi ibig sabihin na doon na matatapos ang buhay mo. Minsan, kailangan mong piliing bumitaw para mabigyan ang sarili ng pagkakataong maging masaya ulit. Hindi lahat ng tao ay mananakit. May darating na taong mamahalin ka ng totoo. Rerespetuhin ka at pahahalagahan ka. Kaya huwag matakot magsimula ulit at huwag kalimutang unahin ang pagmamahal at respeto sa sarili. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, paalam.